Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Kumusta mga Bisaya? Kumusta mo diha? Oy, maglibak-labak na punta. Manglibak ta ba? Ay, natural ay malibak ta with evidence. O ito kabibig ha, I don't know kung totoo itong statement ni First Lady Liza Marcos kaugnay sa pagtakbo ni VP Sara bilang Pangulo sa 2028. Merong nilabas na statement si Liza Marcos. Hala ka? Disclaimer lang ha, wala pa namang statement si Claire Castro tungkol dito. So, pwedeng hindi ito totoo, pwede ding totoo ito kabibig. Pero itong statement na ito, kabibig ba, grabe ka ka feelingera, grabe ka linis, o ano daw, God save the Philippines kung si VP Sara ang magiging Pangulo sa 2028. Hala ka, FL, grabe ka man na magsalita, God save the Philippines. Kumusta ang Pilipinas ngayon? Sabi nga ng iba God save the Philippines na kasi hirap na ang taong bayan. Pero ang pamilyang Marcos, every now and then nagpa-party-party. Kasama pa ang mga kakamping na mga artista. Diba? Every now and then makikita nating happy-happy sila, kumakain ng masasarap, umiinom ng alak. Pero tayo, ano iniinom natin? Tubig. Tubig, sometimes we are questioning kung safe ba ito or hindi. Tapos nagmahal na ang tubig, nagmahal na ang kuryente, nagmahal na ang pagkain, lahat mahal. Pero sila walang pagmamahal sa bayan, mga kabibig. So eto kabibig, i-share ko sa inyo. I don't know, disclaimer lang, nakita ko lang ito, pinost at maraming mga netizen ang nag-react kung totoong statement ito kabibig. Ito post on ni Vincent Torre Bungulan. Nang nag-aambisyon, palamura, walang respeto, kung ito ang klase ng taong tatakbo at kakandidato bilang Pangulo, God save the Philippines. I won't mention any names, but you know who. Hala ka. Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines on her recent interview. Ay, naku kabibig. Totoo kaya kabibig, no? Replica at Replica PH. Totoo kaya ito? So sana magbigay ng komento si Claire Castro or kung sino man kung totoo ba ito or hindi. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Mas gugustuhin yata namin ng palamura kaysa sa kang mata pobre pa na akala mo napakayaman galing naman sa nakaw. Okay na yung palamura kaysa adiktos at bangagnus ng asawa pati siya bangag na din. Feeling maganda wala namang sa kalingkingan ni VP Sara namin. Wala akong binanggit na pangalan ha, pero yung pangalan niya is malapit sa Satanas, kaya asal demonyo na din. From Michael Bugtong. Ito, the chipmunk spoke. The panda is talking. I won't mention the names, but you know who. Tell me without telling who you refer is Clue, Smiggle Eye. Oh, sabi ni Juan Royal. Naku po. Ito pa. Frog Eyes on Air, the mother of penguin. Hala, grabe naman si Jocelyn Tahiro. Bangag is far worse than Palamura. From Cyprus, Gigi Aus. Who's the addict? Coke is life. The penguin is talking. Who are you, by the way? Hala. Ma'am, hindi basihan ang pagmumura sa kasamaan ng tao kung di sa ginagawa nito. From Jose Berceles Breno. Pero sana magbigay ng komento ang Malakay ng hinggil dito kasi hindi maganda ang statement. Kung statement man ito ni First Lady Liza Marcos. Pero madalang naman ang First Lady magbibigay ng mga komento. No? Parang dead man lang siya sa mga nangyari sa Pilipinas. Parang nag-i-enjoy lang siya bilang First Lady at sa kanyang mga programa at charitable organizations and programs. Yung latest nga yung mga programa niya sa mga artista, nagpa-party siya, tapos get together na Sharon Cuneta at ibang mga kakamping. 'Di ba ang saya-saya nila, pero tayo gutom na gutom, 'di ba? Ganun sila mga alta na walang lata. Alta. Baliktarin mo mga lata. Mga kain suka daw mga kabibig. So I don't know kayo ano ang inyong komento kung totoong statement ito ni Liza Marcos, ano ang inyong komento? Ako ang komento sa kanya, malapit nang matapos ang termino ni BBM, magpakabait ka na.
magpakabait ka na at ipakita nyo na ang totoong serbisyo na kinakailangan ng sambayanang Pilipino. Hindi yung puro party-party lang at inom-inom ng champagne. Ipakita nyo na may malasakit kayo sa sambayanang Pilipino. Ipakita nyo na talagang hindi kayo magnanakaw. At ipakita nyo kung paano nyo babangunin muli ang pamilyang Marcos. Yun lang. Ito kabibighan. Marami ngayon ang gustong malaman ang sentimiento ng mga netizen kung ano ang kanilang reaksyon sa pagtakbo ni gustong pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Ang SMNI ay nag-interview ng ilang mga netizen hinggil sa kanilang reaksyon ng pagtakbo ni VP Sara Duterte. So ito kabibig, makinig tayo, pakinggan natin ha. Ito. Ano masasabi mo doon? Polgo, tama lang na siyang tatakbo. Bakit? Ha? Magaling siyang leader para yung mga kurang, malinis niya ang mga gobyerno natin na bulok ngayon. Okay, wait na. Kung ano bang eleksyon ngayon, hindi mo boto mo siya. Ay, yes na yes. Anong meron sa mga Duterte? Bakit gustong-gusto niya siya? Ha? Magaling yung pamamalakad niya. Yun lang. Walang korupsyon. Tapos yung war on drug kailangan ibalik ulit. Bakit kailangan ibalik ulit? Tama lang kasi ngayon naghanap lahat ng mga ngayon. Lahat naghanap yung mga krimen dahil sa droga at korupsyon. Thank you, yun kabibig ha, yun ang una na interview. Ito pangalawa. Any reaction po doon sa naging announcement? Ito ha, yung pangalawa. Any reaction po doon sa naging announcement ni Sara Duterte na tatakbo siya for 2028? Butong boto talaga ako kay Duterte kasi Duterte ako, dabawin niyo ako eh. Tapos, hindi siya kurakot. Hindi kagaya ngayon na yung ako, lubog ng Pilipinas ng utang o kurakot. Yun lang. Thank you. Bakit sa tingin mo kumpiyansa pa rin talaga ang mga Pilipino sa mga Duterte? Duterte kasi ang laki ng pinagbago ng Pilipinas. Hindi kagaya ni ngayon na yung alamak ng control, mga nakaw sa gobyerno. Noong nag-Duterte kasi, walang nakaw, takot lahat ng mga sa nakaw. Yun lang. Yes, ma'am. Ano masasabi? Ito pa ha. Yes, ma'am. Ano masasabi mo doon? Actually, maganda kasi sa dami ng kaguluhan ngayon sa Pilipinas. Sabi tayo. Mas siya, mas maganda po. Para mabalik yung yung pangit sa Pilipinas. Kasi sabi kasi nga yung mga gulong kami, kagaya ng mga tapos mga krimen, yung mga rape, Wala, grabe, no? Grabe. Ito yung mga ordinaryong netizen na alam nila kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Yung hindi bulag sa mga pangyayari, yung hindi yung yung pinipili lang yung kung ano ang maganda, as in ito yung mga na tayo ang yung naka-experience sa baba. Pero yung nasa taas, party-party lang, enjoy. Ganun talaga ang buhay nila. Kaya na daming mga durit ng mga bata. Oo, grabe. Kaya mas maganda na dapat si Sara bumalik. Dapat si Sara ay Actually, yun ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizens. Doon sa mga taon, meron akong na-discover ngayon ng Duterte legacy. Ipinagmalaki ni dating DTI Secretary Ramon Lopez ang pag-unlad ng ekonomiya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa datos ng record-breaking na investment. Inilahad niya na ang peace and order ang naging susi sa $10 billion foreign direct investment noong 2017 at sa bilis ng ease of doing business kung saan ang business administration ang naging 8 minuto lang. Okay, tayo ka. doon sa mga taon prior to Duterte administration, may numero tayo dyan that will show na yung average FDI ay nagre-range lang po sa mga 3 to 4 billion. No? Billion dollars. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, dyan po na-achieve yung matataas na FDI. Naalala ko, 2017, na-achieve natin $10 billion, halos 3 times. Hindi pa yon. Nung 2021, right after COVID, $12 billion.
Ibig sabihin, yung pagmataas kasi yung FDI, foreign direct investment, Galing. nandyan yung confidence, lalo na ng mga foreign investor, Mm. yung pagkuha lang ng business name sa business name registration, dati inaabot ng buwan-buwan. Doon sa amin, dahil in-automate namin, online application, kahit nasan ka, pwede kang mag-apply, 8 minutes, pwede mo nang makuha yung approval mo ng business name registration. So, ayan ay hopefully, tinutuloy pa ngayon. Gusto mo ma-empower sila para you teach a man how to fish, hindi yung giving them fish. No? So, yun po yung prinsipyo na pinatulak sa akin ni Pangulong Duterte at yun naman po yung ginampanan natin. Okay, sige. Magandang umaga po ulit. Para sa amin po, even kahit sa pangkalahatan, hindi lang sa trade and industry, pagka napag-usapan ang administrasyon ni Presidente Duterte, ang unang-unang pumapasok talaga yung peace and order. Yung peace and order, investor confidence, kaayusan, yung pagsugpo sa illegal drug issues, at anti-corruption. Yun yung tatlo parati niyang binabanggit. At dahil doon, nagkaroon tayo ng environment na that increased the confidence ng mga kababayan natin. Lalo na sa larangan ng investment. So, naalala ko po na in fact may mga numero tayo that will show kung paano na-achieve yung record FDI, Foreign Direct Investment, nung panahon po ng administrasyon na Duterte. Kayo po nasa private sector tayo at madalas naririnig ko na noon daw napakalakas ng maganda investment climate bago Duterte administration, maraming investor. At nung pagdating daw ng Duterte administration, naglabasan daw lahat. So masyadong puro kwento, yan ang narrative. Pero pag tinignan natin at ino-object po natin yon at sinasabi natin, tingnan natin yung data. Kasi pag tinignan natin yung data, dun sa mga taon prior to Duterte administration, may numero tayo dyan that will show na yung average FDI ay nagre-range lang po sa mga 3 to 4 billion. No? Billion dollars. Nung panahon po ng Pangulong Duterte, dyan po na-achieve yung matataas na FDI. Naalala ko, 2017, na-achieve natin $10 billion, halos 3 times. Hindi pa yon. Nung 2021, right after COVID, $12 billion. Ibig sabihin, yung pagmataas kasi yung FDI, Foreign Direct Investment, nandyan yung confidence, lalo na ng mga foreign investor, na pumasok sa Pilipinas, mag-invest. Of course, aside from that, yung peace and order, mga economic reforms na ginawa po ng panahon ni Duterte, masabi natin part of the legacy. Yung mga pinasang batas na tinulak po ng ang administrasyon Duterte, yung retail trade liberalization, kung saan inalaw mag-increase ang up to 100% ang foreign ownership pagdating sa retail, yung Public Utilities o Public Service Act, inalaw din yung malalaking foreign investor percentage ownership sa mga public services or infrastructure, no, tulad ng airport, seaport, at mga ilang public services. At pati yung sa Foreign Investment Act, kung saan na-liberalize din yung mas malaking foreign equity participation. Ibig sabihin, talagang pinapakita na ang mga reforma na to para talaga to encourage yung pasok ng investor. Diyan din po nilagdaan yung ease of doing business, kung saan pinanganak yung Anti-Red Tape Authority para mapadali yung proseso ng pagkuha at pag-conduct ng business activities sa Pilipinas. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy rin po ito. Institutionalized na po yan. At continuing po, nandyan po yung sinasabi na dapat within 3 days, kung simpleng permit ang kinukuha, dapat approve na siya. Deemed approved after 3 days. Wow. No? Kung medyo may technical assessment, within 7 days kailangan ma-approve. Kung hindi, dapat may automatic approval. At yung mas kailangan pa ng research, 21 days. So 3, 7, 21 days, may automatic approval dapat. So yan po yung mga pinasang mga batas noon para mapadali at maengganyo maraming investor dito. Kasi in fact, yung dun po sa DTI, maalala ko lang,
yung pagkuha lang ng business name sa business name registration, dati inaabot ng buwan-buwan. Doon sa amin, dahil in-automate namin, online application, kahit nasan ka, pwede kang mag-apply, 8 minutes, pwede mo nang makuha yung approval mo ng business name registration. Wow, galing, no? Marami palang legacy si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero yung iba, hindi sila makinig, ayaw nang pakinggan, ayaw nang alamin na ito ay gawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At alam nyo, ile-level up pa yan ni VP Sara. Yes, of course, mga kabibig. Sa madaming interview na ipakita natin, I think 3 yata. Yung 3 is madami na yan. So, pwede yung 3 interview, isa doon ay pwedeng same kayong thought, same kayo ng pag-iisip kung bakit gusto nyong iboto si VP Sara. Payag kayo na tatakbo si VP Sara bilang presidente sa 2028. Ikaw, kung tatanungin kita, bakit iboboto mo si VP Sara bilang presidente sa 2028? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Shout out sa ating mga OFW from Hong Kong, Taiwan, Singapore, sa Southeast Asia, sa Europe, sa Amerika, at sa ang sulok man ng mundo. Grabe. Malapit na ang 2028 at ang ating Vice Presidente ay nagsalita na tatakbo siya for 2028 bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Mga OFW, ready na kayo? Ako ready na. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.